welcome back to Good Morning Boss. Sans at mga boss, alam naman natin na isang napaka-init na issue ngayon ang MERS-CoV or Middle East Respiratory Symptom Coronavirus. So, importante talaga mapag-usapan at malaman, all about this. And very lucky tayo ngayong umaga dahil meron tayong special guest para mapag-usapan everything that we need to know about the MERS-CoV virus. So, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Lyndon Lee Suy, ang Program Manager ng DOH Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases. Good morning. Doc. Good morning. Sir, siguro for the benefit of our audience also, maaari niyo po kaming mabigyan ng description or kumbaga kaunting background nga tungkol dito sa MERS-CoV kasi it's a term na we often hear now sa news natin tapos palagi po napapag-usapan pero not everyone knows what, they know what the acronym stand for but they don't really know what MERS-CoV is. Okay, the Middle East Respiratory Syndrome coronavirus infection attacks your respiratory system at kamag-anak ito ng coronavirus that usually causes our common colds and cough. Yes. Kung kaya't ang mga sintomas na nakita nito would really be pointing to problems on our respiratory system. Nagmula kasi ito sa Middle East, kung kaya ang acronym nag-ano sa Middle East din. So, para may association, alam nila kung saan nag-umpisa, kung kaya't ganun ang ginawa nila. So, sinasabi nga po na it's very close to SARS or actually parang pinalitan lang daw yung pangalan. What's the deal with No, hindi naman pinalitan. They're two different viruses, but then they're both coronavirus. Okay. So, and they're both attacking the respiratory system. The SARS, we had SARS in 2003, Yes. and this is totally different from SARS. Yes. Sir, yun ang gusto ko naman matanong. Kumbaga, yung SARS nga 2003 lumabas. Tapos, kumbaga, nawala na siya yung strain na yun. Tapos ngayon, kumbaga, paano tayo nagkaroon itong bagong strain ng virus, MERS-CoV naman po, na sinasabi nga na malapit sa SARS? Yung SARS, hindi mo nawala yung strain. Okay. The SARS still there. Yung threat ng SARS nandiyan pa rin. Para i-clear lang natin para hindi naman nawala. But it's not as big a threat Well, or is it still the same? We really do not know. Once Okay. it reappears again and re-emerge, Okay. atag natin re-emerge, it might cause the same problem pa rin. Now, itong MERS coronavirus ay nagsimula daw, ayon sa kanilang mga pag-aaral, sa mga camel. Okay. So, kasi they were looking at like, saan ba nanggaling ito, ba't bigla siya lumitaw? So, sabi, kung camel nga siya nanggaling, it's a form of zoonotic disease, meaning yung mga sakit na pwede maisalin among human and animal. So, maaring ganun ang pinanggalingan. And Doc, na-mention you earlier na yung mga symptoms nito, parang flu-like. Kasi parang, di ba, parang respiratory symptoms. Tapos, minsan nagkakaroon ng diarrhea. So, it depends per person. So, kailangan po ba talaga magpa-test para malaman na it is MERS-CoV? At sino po yung kailangan mag-undergo ng test? Yeah, baka kasi lahat na lang ng flu-like ngayon ay magpa-check, sabihin may Yeah. MERS-CoV sila. No. Well, aside from the signs and symptoms, of course, kung may history ka ng travel sa any Arabian Peninsula within 14 days upon arrival, kasi baka naman 2 months ka na o 3 months ka na galing ng Arabian Peninsula, sabi mo, MERS-CoV pa rin. So within 14 days of your from your arrival, or kahit hindi ka nang galing doon, kung na-expose ka naman to someone that is diagnosed with MERS coronavirus, pwede ka check up just to make sure kung meron ka o wala. Pero kung wala naman lahat ito, halimbawa wala naman travel, wala naman exposure, you might be having some other problems aside from MERS coronavirus. Sir, usually meron na tinatawag yung incubation period para sa mga ganitong klaseng sakit. For MERS-CoV po, gaano po ba katagal ang incubation period natin? Well, the incubation period for MERS coronavirus ranges from 3 to 14 days. So hanggang 14 days ang inaano natin bago pwede lumitaw ang sintomas. Okay. Paano po ba tinetest ang MERS-CoV? What we do is we conduct your nasopharyngeal. So parang kukuha lang o magpapahid sa ilong tsaka sa lalamunan. Then we subject it to another laboratory test para malaman kung MERS corona yun o hindi. Okay. Sir, ito, meron po tayong mga balita nga tungkol sa isang OFW nga po na nakahanapan nga po ng MERS-CoV. Ano po ba yung storya nito? Paano natin nalaman na meron siyang ganitong sakit? At ano po ba yung update tungkol dito po sa OFW natin na ito? Okay, nung tinawagan tayo ng ating embahada sa UAE na meron nga daw tayong isang kababayan na pauwi ng Pilipinas that was tested positive for MERS coronavirus. Well, hindi naman alam din kasi ng pasahero yung resulta when he traveled back dito sa Pilipinas. So, en route, pauwi siya sa kanilang bayan nung malaman natin meron ganong resulta. Kung kaya tinrack natin kung nasaan na siya,
And we actually tested him para malaman kung talagang meron siya o wala. So, sumakay siya sa Etihad Airways. Tapos, alam ko na ngayon, pinapatawag na talaga lahat ng mga kasabay niya sa airplane para nga matest for MERS-CoV. So, ngayon ba, ano po ba yung updates ng test? Ilan na lang po ba yung kailangan pa magpa-test? Ang nakontak na namin, out of the 414 passengers, we were able to contact more than 300 na. So, meron pa rin tayong tinatrack, kaya nag-decide ang gobyerno na i-publish sa dyaryo ang mga pangalan para ma-facilitate yung pagtatrack. Not because of anything else. Ang purpose lang naman is para matrack sila. Baka kakilala ng, merong may kakilala, ma-report sa amin, makipagtulungan, para lang, well, I'm sure nag-iisip din sila kung meron silang MERS corona o wala. So, kailangan silang matest lang. Pati, of course, to protect him, pati ang family niya. With all those na natrack na natin, meron na ring na-test. And currently, the good thing is, lahat naman ng na-test natin, yung mga first batch na lumitaw na, are all negative. Okay. Sir, ito po, para syempre, question in everyone's mind, dapat ba tayong mangamba sa sakit na ito na katulad po ng mga previous na viruses po na na-experience natin in the past na kumbagay talagang kinakatakutan natin na ito ba ay kumbagay yung gravity nga po nitong sakit na ito trend po sa atin. Ano po ba ang sabi niyo about this? Ayaw naman natin silang takutin na dapat mangamba sila or naku, may ganitong problema na. But just the same, we do not want them to be complacent as well. Baka naman baliwalain nila yung mga nangyayari sa paligid nila. We just wanted them to be on guard kung ano yung mga nangyayari sa paligid nila. And of course, para maging prepared is to boost their immune system, pagandahin ang kanilang resistensya, regardless whether it's MERS coronavirus or not, para may panlabang kaagad sila kung ano man yung threat meron sa paligid. Okay. At kung meron tayong mga boss dyan na parang who suspect nga na meron silang MERS-CoV, meron silang symptoms, saan po ba sila pwede magpa-test? Pwede sila pumunta sa Research Institute for Tropical Medicine sa Alabang dahil may kakayahan naman tayong mag-diagnose o mag-confirm ng any suspected MERS coronavirus infection. Yes, sir. Ito question ko lang, like globally, is there anything na kumbaga, dahil may virus nga po na ito, ano po ba ang ginagawa ngayon ng World Health Organization with regards to researching or finding cures po para sa mga tao na meron na nga nitong MERS-CoV po? Well, ang WHO nagbabantay din sa progress itong problemang ito. Siyempre, hindi naman Pilipinas ang tinututukan nila, but global ang kanilang concern. So, patuloy ang pagpag-ugnayan dito lang sa Pilipinas kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung pwede nilang itulong sa atin, at kung paano pa mas mapapaganda yung paghahanda natin laban sa MERS coronavirus. Sino po pa ba ang mga katulong ng Department of Health dito, ng mga ahensya? Well, isa na dito yung communication. Tinutulungan tayo ng Malacanang together with other agencies like PNP, tinutulungan tayo sa pag-track down, Bureau of Immigration, DFA, para sa mga bumiyahe, para makita natin kung nasaan na sila, kung sino yung manifesto. Even like mga DOLE, OWA, kasi mga dumating yung mga OFW, para sa listahan. And of course, there are other agencies that I may fail to mention them. But then, just to emphasize na hindi ito like Department of Health lang. Yes. Especially like our President Aquino is really on top of this na talagang tinututukan niya kung ano yung progress nito. Sir, globally, kumbaga, gaano ba karami na ang mga tao na naapektuhan na nga nitong MERS-CoV na to? Is it growing or kumbaga naging stagnant na ba yung mga kaso na kumakalat nga itong sakit na ito? It's growing because there are more cases coming in. The same way that there are more deaths being reported. Kung kaya't isang bagay ito na dapat natin tutukan. Alright. At sir, siguro baka meron na lang po tayong mensahe at syempre mga paalala na lang din para sa ating mga boss na syempre mga mahilig mag-travel or mga in constant contact with people who travel mga tips as well. to stay healthy. Yes. Siguro the way to go here is to really make yourself fit, healthy, at talaga magandang immune system mo para may panlabang ka kaagad. Siguro take ko na rin chance na manawagan ako doon sa mga iba pang hindi namin natatrack na hindi pa coordinate sa amin to please call our hotline 7111001, 7111002 kung paano nang pwede natin gawin, ma-coordinate para i-test kayo at nang sa gayon po maging mas mapayapa po pag-iisip natin. Alright. Maraming salamat po. Marami talagang tayong natutunan ngayong umaga. Once again, that was Dr. Lyndon Lee Suey, ang Program Manager ng DOH Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases. Maraming Thank you so much. salamat sa inyo panahon.